I'm here to entertain people and I will do my thing hanggang kaya ko gawin mag-isa ng tao. Ano sabi mo na dami-dami nagtatanggol sa'yo, like Sian Gaza? Yes, kasi alam nila talaga. Tsaka pwede sila pumunta sa shop, makikita nila doon lahat ng episode, nandun lahat ng binili ko. And kaya nga ako mag-museum para makita na rin ng public. Kasi di ako nakakapag-akyat sa show, sa shop ko, unless you have an appointment because maliit lang yung shop. So maraming tao. So pag may museum na siya, open na siya for public. Pero syempre may entrance, di ba? Para kumita naman tayo ng konti. Ayan. Pero may nabibenta ka doon sa mga... Yes, may nabibenta ko. Kahapon nakabenta ko ng 300,000 cubic meter. Wow, okay. Ano pinakamalaki na benta? Yun. Yung pa yung so far yun. Okay. Pero it's a friend of mine kaya medyo 300,000 ang binenta ko. Pero kung iba yun, siguro ka-price ko yung mga 500,000. Okay. Dako naman tayo sa pag-aartista. Di ba lumalabas ka rin sa TV, mga... Puro interview. Di ba lumalabas ka rin as you, as yourself? Hindi. Walang Bubble karakter. gum. Ayun nga, sa bubble gum. Yun, konti lang. Bubble gum, pipito malolodo. Pero hindi sa chance. Pero wala kang gustong role na halimbawa may ibinigay. So, role, syempre yung isa lang ako katulad ko rin lang. Parang mga Robin Padilla, bad boy, tarantado. Kasi yun ako eh. So, ayoko mas madaling portray yung kung ano ka. Wala kang ka-effort pag ginagawa magtarantado ka niyang gusto yun. Kaya di yan dali-dali lang para sa akin. So gusto mo action din? Yes, mga ganun, mga bad boy, datingan, mga tarantado. May mga nag-offer na ba sa'yo? Wala pa naman. Wala pa. Wala pa naman po. Baka meron na bukas. Paano ka ba nag-umpisa? Simula ako sa online selling, buy and sell. So, lagi ko naman yung sinasabi, really started on buy and sell. Tapos, yun, nag-venture ako ng mga damit, nag-venture ako ng mga vape. Lahat kasi binenta ko talaga through online. Okay. Hanggang naisip ko nga yung Pinoy Pulsar that hango naman din sa US yung idea. Sa Las Vegas. Pero advocacy ko talaga dito is mabigyan ng halaga yung mga gamit ng mga Pilipino na sikat. Pero our own stars, Pinoy kaya ng Pinoy, 'di ba? So yun yung talagang gusto ko mangyari. Okay. Pero ang balita ko, Boss Toyo, para nag-umpisa ka sa baba. Yes. And I'm really proud of it. At talagang hanggang ngayon dala-dala ko siya. Kaya nga never siguro darating sa akin yung punto na mag-iiba tayo. Sabi nila, huwag daw magsalta ng tapos, baka daw magbago. Pero kahit ngayon, kaya kong sabihin niya na hindi ako magbabago. Ano iba? Ano yung mga pinag-umpisa mo? Ano mga trabaho, yung mga ad jobs nung araw? Delivery boy ng water station. Nag-sidecar lang ako. Sweldo 90 pesos per day. Room boy, 60 pesos per day. Saan ka nag-room boy? Sa drive-by motel sa amin, sa maduming mga hotel. Alam mo yung mga hotel na pinagsasyabuhan lang ng mga adik, yung mga ganon. O ng mga pinapwesto ng mga hotel. Sa mga probinsya, di ba? Kasi ang room lang doon, 150, tapos sa madumi. Yung pagbukas mo ng kutsyon, puro foil, yung mga ganon. So, puro foil. Yes, maraming ganun sa mga maliliit na bayan, ng mga lalo na ng panahon dati na puro drugs, di ba? Pero matagal ka rin sa work na yan, sa trabaho na yan. Hindi naman nagtagal, kasi 60 pesos lang yung sahod ko nung that day, so nasa na ako sa tip. So, yun. Okay, pagkatapos nun? Nagbutika, nagbenta sa butika, as a pharmacy assistant, yun, tapos factory worker, lahat. Kasi halos nag-tricycle driver, jeep. So, I almost tried everything. Pero nag-aral ka din? Nag-aral ako, pero tapos naman ako actually ng grade 6. Okay. Yes, tapos nag-high school, laging kick out. Actually, pinag-aaral ako. Ako lang talaga yung talentado. Hindi naman kami mahirap nung mga bata ako. Talagang naghirap lang ako nung I decided na magrebelde. At mas piliin ko yung sarili kong gusto. At doon na napariwara yung buhay ko. So doon ko na naranasan yung hardship sa buhay. Yung pariwara, kasama yung drugs? Yes, lahat. Sa pas-interview ko sa ibang station nandoon, kay Tony Talk sa Banganyan, sa 11. So I've been talaga to the worst scenario na may imagine mo na nalampasan natin yan. So ngayon, ang mini-maintain mo lang talaga yung pawn shop? Yun ba yun? Yeah, yung pawn shop sa vlog, tapos may business si Mrs. And yung pagiging
malapit sa tao. I really want to inspire yung mga tao down na. Okay. Na kahit gaano ka pa ka-down sa buhay mo, Pwede. meron pa rin pag-asa. May pag-asa. Hanggat nabubuhay ka. Kasi nangyari na yan sa akin na Oo. sa isang araw upo ka lang sa park. Okay. Kasi wala ka ni piso sa bulsa. Hindi ka makaalis, wala ka cellphone, wala lahat. Tulala ka, wala kang makain. So, nadaanan ko din kaya mayabang ko sinasabi ko na napagdaanan ko na lahat. Dahil talagang napagdaanan ko. At andito ako ngayon. Kaya like yung sinasabi. At natutuwa ako dun sa mga ibang, ikaw mismo yung nag-i-interview, na like yung mga sex workers, yung mga, alam mo yung Ay, oo, sex kasi- content creators. Alam mo actually kung hindi naman yung pinipulsers, hindi na, kasi sobrang sobrang lawak ng experiences ko eh. So, ang daming bagay, dami kong bagay ginagawa, ang dami kong vlogs actually, hindi lang yung Pinoy-Monster. Ang dami. So, may mga masipag. But marami pang abangan kung Lucky Bastor. At saka yung mga tanong, diretso ha. Kasi doon tayo galing eh. Diretso eh. Walang preno. Di ba? So, baga, pagiging totoo lang tayo. Okay. So ngayon, ano yung mga nakatakda ng mga projects pa? Marami pa. Pero ayoko muna, sabi nga, until it's done, huwag muna natin sabihin kasi baka mas maraming manalangin, papakyaan, alam mo naman ng mga tao, yung mga tao hindi na, alam mo, hindi naman natin magiging lahat magiging matutuwa sa atin. There will be still na mga taong maasar sa'yo kahit wala kang ginagawa, taong may galit sa'yo kahit wala ka naman ginawa sa kahit hindi mo sila kilala. It's done, natural na yan. Talagang there are always two sides. Oh, okay. Diba? Talagang hindi pwedeng puro positive lang. Okay. There will be So, always negative. It's part. How do you handle yung mga bashers, mo? Isip ko, it's part. Part of the... Wala yan. Kasi Part kahit of the naman game. ako, Oo. ang pinagkaiba lang siguro namin, kung may kinaiinisan ako, hindi ko siya binabash. Okay. Sa sarili ko na lang. Pero kasi meron yung iba, binabash na nila ng binabash because of being, unang-una, nagiging bandwagon na lang sila, sumasakay sila sa ibang bash. Okay. Di ba? Tapos yung iba, may na lang mabash. So ako rin, meron naman akong mga hindi gusto na nakikita sa social media. Pero sa akin na lang, kasi I'm always thinking na may pamilya yung tao na yon na may masasaktan. Kasi kaya ako sobrang, hindi ko sabi sobrang mabuti, pero being totoo lang kasi ayoko dumating yung point na mabubuli yung anak ko because of my wrongdoing. So, Yes. Tapos ngayon, ano ka na? Endorser ka na ng isang bakit beauty product? kasi pogi naman ako eh. Siguro, may kumpiyansa lang na sabi ko, para sa mga tito, para sa mga katulad natin, di ba? Yes. Hindi tayo pwedeng magpabaya. So, siyempre, kahit 40 ka na, I'm 43, kailangan still look tayo ng mga bata, di ba? Maangas. So, yun talaga yung sabi ko, okay lang sa ito mabasa. Kasi gusto ko rin yung mga ibang tito natin na gayahin din yung ginagawa ko. Okay. So endorse mo na ngayon yung So, alam niyo na SCD. So, ang SCD, mga beauty products is available for distributorship, reseller. Ako din, pwede nyo ako inquire yung SCD main page. At maaari kayong commit at the same time, ma-enhance yung inyong outside na kaanyuan. Yan. Yan. Maraming salamat po sa inyo, Tito Eugene. Thank you po. Stoy to Moment. Geng. Thank you.